Alam naman natin ngayon, pinag-uusapan ang riding in tandem at yung mga ka-ride na kasama nga dyan. At syempre, affected dito ang ating mga motorista. Kaya magandang pag-usapan natin ngayong umaga. At maswerte tayo dahil mapapag-usapan natin yan kasama si Asek Dante Lantin sa Administration ng Department of Transportation and Communication. Sir, welcome back to Good Morning Boss Kung Pacho at good morning sa inyo po. Good morning sa inyo dalawa sa lahat ng nanonood sa atin ngayon kung Pacho. Yes. Asik, siguro ngayon talagang madalas natin narinig itong term na riding in tandem. Pero hindi naman siguro lahat ay talagang intinding-intindi kung ano yung riding in tandem. Kasi ang iba, apparently, I understand, may iba ang akala nila yung mga nakaangkas, hindi nila alam na yung kumbaga yung dalawang ano. Baka pwede natin po ma-explain po kung ano talaga tong riding in tandem. Well, yung riding in tandem kasi naging associated yan dun sa mga gumagawa ng krimen na dalawang sakay sa isang motorcycle, no? Yun na nga ang naging definition on the negative side. Yes. But on the positive side, it has been the policy of the DOTC na i-limit ang number of passengers, unlimit ang number ng sakay sa motorcycle to 2. Isang rider at isang passenger sa likod. Na ordinarily ay yung mga ordinary citizens na pumupunta sa kanilang mga destinasyon, whether sa trabaho or sa school or wherever, no? Yes. Hindi ito yung ang nakaangkas ay may dalang baril para pumatay sa kung sino ang target nila. Alright. So, Asek, since yun na nga po yung pinaka-situation natin with regard to the riding in tandem, ano na po ba yung maging hakbang po ng ating ahensya para po syempre mapaalam sa mga Pilipino na ito na po yung patakaran natin para tugunan itong problemang to? Well, naglabas na ang DOTC ng isang department order na limiting yung to 2 yung laman ng isang motorcycle pag tumatakbo. Ito naman ay bilang reaksyon dun sa ginagawa ngayong nagiging part na ng kultura ng Pilipino na ang motor parang family car na, na more than 2 ang laman, no? Yes. Although this is true everywhere sa Asian countries, for example, 5 kung minsan ang laman or higit pa ang sakay sa motorsiklo. Sa Vietnam po, alam ko marami ang nagmumotor talaga dyan. Oo, yung bata nasa gitna tapos nasa harap at nasa likod kung minsan, no? Pero nagkameron nga na reaction sa local governments na dahil nga dito sa riding in tandem ay may mga panukala sila na number 1, ilimit to the ride sa rider na lang yung motorsiklo, which will be contrary to the DOTC policy. Number 2 will be lagyan ng isulat ng plate number sa helmet. At number 3 ay isulat din ang pangalan ng rider dun sa likod ng vest nila. To which the riders are protesting. Yes, actually, marami po akong narinig na kumbaga hindi daw pwedeng kontrolin yung suot nila. Yung usual na parang ayaw nila na sinusuot yung vest nga na may plate number daw nila. That's right. And even yung tinanong din ng Commission on Human nag-react din dyan. Yes. No? Oo. Ang take namin dyan is, you don't kill a rat by burning the barn, so to speak, no? And there are so many other ways of addressing the situation. For example, yung police visibility. Number 2, yung increasing the vigilance ng ating law enforcers. Number 3 is palakasin yung intelligence community and intelligence radar and antenna ng ating kapulisan because they do have the intelligence units. And through their own network, matutuntun nila itong mga gumagawa na ito. And I would imagine, and I do believe, na konti lang naman to. And it should not affect the millions of other riders na, tahimik na naglalakbay at ginagamit yung motorsiklo just to avoid the traffic and yung pagsakay sa pagdala ng four-wheel vehicle. Okay. Sir, ano naman po ba yung strategies ng agency natin to enforce this program? Well, sa ay through the LTO, ang ini-enforce natin ay yung paggamit ng helmet. At hindi natin nire-require na isulat yung plate number doon. At making sure na 2 lamang at most ang sakay
ng motorcycle pag tumatakbo at any given time. And of course, sinusuportahan din natin yung move ng MMDA na i-limit yung kanilang speed limit along the highways. Yes. Actually, sir, di ba nagkaroon nga po kayo ng motorcycle caravan na umikot nga po sa ating buong bansa para to give awareness nga po na yung importansya ng pagsuot ng helmet at syempre pag-on nga ng headlights nila kahit during the day. Yes. Pero apparently now, kahit makita natin sa mga probinsya, talagang doon marami. Kumbaga, ang tingin nila parang maliit lang naman yung lugar na yun na talagang okay lang na walang helmet, wala silang proper gear. So, paano po natin sila ina-address? Paano natin pinapaabot sa kanila yung importansya nga po ng pagsusuot ng helmet? Well, maganda yung sinabi mo, no? Because based on survey, although sa Metro Manila hindi problema. Yes, correct. Because of strict implementation ng batas. Sa probinsya, baligtad. What I'm saying is, sa Metro Manila, at least 90% ng mga riders ay naka-helmet. At least 90% hindi naka-helmet. Hindi naka-helmet. Opo. And yes. So it's because of the following factors. Number one, very lax ang enforcement doon. Yes. Number two, kulang pa rin ang awareness ng mga riders na they look at helmet as an added expense. Yes. At hindi yung added Safety. feature or added safety feature sa kanilang buhay. So, ito ho ang ating isang advocacy ngayon through the local associations of motorbike riders na i-improve yung kanilang training sa kanilang mga members and also through the manufacturers themselves and dealers na hinihikayat natin sila na yung mga bumibili ng motorsiklo ay also to undergo this kind of seminar on proper use of a helmet and the use of helmet itself. In fact, magkakameron ulit tayo ng caravan this year to continuously promote the use of helmet and headlight, lalong-lalo na sa mga probinsya. And we are laying the groundwork on that activity now. And so we're hoping na yung campaign na to, sir, na mas maging malawak talaga siya para ma-inform lahat ng mga riders natin sa buong Pilipinas. Na, Yes. Yun nga, sana hindi lang sa Metropolis, Oo. di ba? Sa Metro Davao, Metro Cebu, Metro Manila lang siya naging kalat. Sana sa lahat, even in the provinces. That's correct, Jules, because this will be a nationwide caravan again. Alright. Okay, sa kabilang topic naman, Sandro, no? Siyempre, a week ago ata na pag-usapan natin na merong napakalaking construction na gagawin dyan sa kahabaan ng EDSA. Yes. So sir, ano na po ba yung paghahanda na ginagawa ng inyong ahensya? Kasi siyempre, ine-expect natin na sobrang magiging mabigat ang trapiko dyan sa EDSA. Tama yun, Jules. No? In fact, ang MMDA nagpapatawag ng siyang traffic summit this month to see kung anong pwedeng gawing solutions dito, no? Looking ahead. Pero sa akin, no, personal take ko lang dyan, this is not necessarily the DOTC's position. This kind of mega projects would need wild suggestions. And ang aking suggestion dyan, number one, yung dami ng sasakyan sa kalye. The one way to limit that is to reintroduce the odd-even scheme. Ngayon kasi, di ba, ang color coding. Yes. Pero during the time of Cory Aquino, pinatupad yung odd-even scheme. Maaring, this may be one thing that can be discussed further. Gawin ng odd-even uli. Dahil talagang sobrang dami na sasakyan sa kalye. Especially actually ang public transport yan ang para sa akin ang tingin ko po personally as a driver. Pag nakikita ko parang minsan napakarami nila, hindi naman po lahat puno. So kumbaga nakakadagdag lang sila sa traffic. Minsan talagang tumatambay sila doon sa mga stops nila, nag-aantay ng pasahero, which is the primary cause of traffic if you ask me, lalo na in EDSA, yung mga bus po na hindi na po puno, nag-aantay po, nakatigil lang doon, nag-aantay ng pasahero. Yeah, in fact, based on survey, sa lean period talagang madaming mga buses ng konti lang ang laman. Opo. Pero sa peak period talagang punuan. Kaya siguro panahon na din para pag-aralan na pag lean period ay wag na munang palabasin itong mga vehicles, so i-limit sa kanila. And second, pag weekend naman ay mag-carless day tayo para to encourage the people to use their bicycles na makakatulong pa sa anti-pollution drive ng government.
At the same time, it will be good for the heart. Yes, actually ngayon may mga bike lane na po tayo nakikita in different cities po na pinapano din ng MMDA if I'm not mistaken. Yes, kung pwedeng ma-promote ito para upang sa ganun ay malesen ang traffic sa Pero alam mo, Sandro, na yung nabanggit mo kanina yung mga buses, may kumalat po na picture kasi sa Facebook na sa kahabaan ng EDSA, sa likod, sobrang traffic, pero sa bandang harap yung mga buses, sobrang Dalawang bus luwag lang lang, pala. nakaganon-ganon lang sila. So nakikita natin na talagang yung epekto ng traffic dahil siguro sa discipline na lang yun talaga, nasa That's tao na correct. lang yun talaga. Yeah, that's correct. So with that, sir, sa pagtatapos ng panayan po natin ngayon, may mensahe po ba tayo, siyempre, sa mga kababayan natin, especially sa mga bagong projects na ina-expect natin from your agency? Well, sa DOTC po ay madami din tayong mga infrastructure projects. And we expect na by 2015, lalong-lalo na po sa ng APEC meetings dito sa Pilipinas na tayo po mag-host, we will see an improved NAIA terminal. We will see an refurbished and improved other airports throughout the country, and also our seaports and our rails will likewise be improved. All right. Maraming salamat. Syempre, that was Asik Dantilantin from the DOTC. Thank you for always being here po, sir. At syempre, ang naming holiday ngayon, pero you made time po for us here. Thank you po. Thank you, Yes, sir. maraming salamat at kung hifat ko Okay, sa inyo. Patrick. Okay,